Buong puwera sa mga transport group sa public hearing sa PUV Modernization Program sa Senado. Naglabas sila ng mga hinaing tungkol sa programa. Hindi ba po nakahanda sila rito? Nakahanda lang sila kung paano may hirapan itong mga kawaawang super na operator na to. Yung mayaman dito, lalo yung payayamanin eh. Yung mahirap, lalo pong maghihirap dito sa programang to. Naririnig natin yung mga daing nila at ito po talaga ay kinukonsidera rin ng ating departamento. Isa sa mga inirereklamo ang LTFRB Memorandum Circular 2018-08 na Consolidation of Franchise. Sa ilalim nito, may hanggang Marso 2019 ang mga individual franchise holders na magsama-sama para mapasailalim sa PUV Modernization Program. Sana maunawaan niyo po kami. Paano naming maaagapayanan niya kung hindi niyo tatanggalin yung polisiyang napakabigat na hindi namin kaya na 100% tatanggalin niyo ang maliliit na operator na pag nawala ng hanap buhay, saan ang kukuha yan? Magbebenta na ng droga yan. Pagdating po ng Marso, ano pong mangyayari dito po sa mga kasamahan natin sa transport sector? And we will have to extend that still within the transition period. Hiling din ng mga transport group imbis sa 3, gawing 5 taon ang transition period para mag-modernize. Matapos ang 2 taong implementasyon ng PUV Modernization Program, may 29 na ruta pa lang ay may bumabiyahing modernong sasakyan. Meron din luma o puro bago lang? Meron ba luma sasakyan doon? Meron. Sumasakay if... Oo. O di hayaan ninyong pumili ang tao kung sasakay. Yun ang puntos ko. Kaya para kay Public Services Committee Chair, Senator Grace Poe, ang malinaw, ang gobyerno ay hindi pa handa na i-phase out ang lahat ng mga public utility vehicles na non-compliant dun sa modernization requirement nila dahil hindi nga malinaw kung ano yung mga requirements nila eh. May nilinaw naman ang mga transport leader tungkol sa kinakasanalang nationwide transport strike. Yung DOTR, huwag sanang tatatakan na Red October yung mga protesta ng transport sector. Kasi dinedemonize nila yung pagkilos ng mga driver. Kahit may taas presyo na naman sa krudo bukas, nakabitin pa rin ang balak na malawakang tigil pasada ng mga grupo hanggat wala pang posisyon ng LTFRB sa hiling nilang 12 pesos na minimum fare na taas pasahe sa jeep. Ayon naman sa LTFRB, dedesisyonan ito ngayong linggo o sa susunod na linggo. Sa Lima Refran, nakatutok 24 oras.